Yumaman ka tapos malungkot ka pa? Ikaw ang na-depress na yumaman. Yan ang hindi maintindihan ng karamihan. Nakaka-depress pala ang pagiging mayaman. Nasabi ko, ito pa ba yung gusto ko? Paulit-ulit na lang ba? Na kailangan palagi ako may nahabol na material things and result para may papatunayan ako sa sarili ko. Success extends beyond financial wealth. After experiencing a mental breakdown, Nani Razone focused on self-love and personal growth. Today, he is successfully running his business, Gensi's, demonstrating that true success includes emotional well-being and resilience. Are you diagnosed? Yeah, I'm diagnosed with PTSD saka anxiety disorder. So may panic attack disorder din. Suicidal na ako noon. For me, ang mundo ay black and white na lang. Ikaw yung yumaman na nung yumaman ka, nung nakuha mong lahat, nagkaroon ka ng depression. Dito ko nare-realize na ang success pala hindi lang ito tungkol sa pera. Yes. Imagine mo kumikita ako ng mga 150,000 per day doon. Pero hindi ako masaya. Bakit? I always complain every day. Eh, sira ulo ko. Kasi hindi lahat, boss, tungkol lang sa pagyaman. Pagkwentuhan muna natin ang istorya ng buhay ni Boss Nani. Sure. Background mo. High school graduate lang ako. Yung mother ko, 20 years siya sa HSBC and then nag-retire siya. After mag-retire, nagnegosyo siya. Dito na boss, medyo bumagsak kami. Nung time na nag-start na yung magnegosyo yung nanay ko. Magaling magbenta talaga boss. Yun nga lang, mismanage talaga yung pera. Marami pa utang dito, ang dami dyan mga terms, and then hindi na paikot yung pera. Hanggang sa from cold cuts yung binibenta dati, hanggang sa nagpautang na sa mga tricycle driver, hirap maningil, hanggang sa yun na unti-unti nang bumagsak kami. Magaling siyang gumawa ng pera pero hindi siya marunong mag-manage ng pera. Yeah, hindi marunong mag-handle. What happened? Ayun, naghirap kami from private school, napunta akong public. So doon ako dinala sa Batangas, sa Fernando Air Base National High School. Doon ko naranasan na mag-isa na ako nabubuhay. Nabanggit mo kanina na high school graduate ka lang, hindi ka nakatungtong ng college. Yeah. Bakit? Kahirapan. Wala nga kami pera. Paano ba ako magka-college? What did you do? Ang nanay ko dyan naman ako bilib. Matuturing ko ang nanay ko na first mentor ko. Kasi since magaling nga siya magbenta, in-expose kami sa pagnenegosyo. Lahat binenta na noon. Kahit mga batuta, fire extinguisher, pati mga tissue. Mabuhay lang. Since walang kuryente sa bahay, mas gusto namin sumama sa mga lakad ng nanay ko. At namulat ako sa pagnenegosyo dahil sinama niya ako one time. Sabi ko, saan tayo pupunta? Yung pala, dinala pala niya ako sa isang multi-level marketing na company. At may training sa networking company na yun. Ano nangyari sa'yo? Anong realization mo doon? Noong una, nawiwerdohan ako. Bakit? First time ko kasing maka-attend ng, alam naman natin sa school, normally lecture. Pero doon, buhay ang pinag-uusapan. Mas ang gagaling ng speaker, tawa kami ng tawa. Sa introduction pa lang, nabighani na ako doon sa sinasabi ng speaker. Sabi ko, parang gusto ko magnegosyo. Nang napunta kayo doon, nag-seminar kayo, sabi mo yun sa akin, di ka na nag-aral, tininabaho mo yung network. So, ginawa kong school ang networking. Ibig sabihin, ang networking, hindi lang siya oportunidad, eskwelahan din siya. Ginawa ko eskwelahan. So, ang dami ko talagang natutunan. 15 years old pa lang, nagpe-present saka nag-explain na ako ng mga products. Ilang taon mo bago na-hit yung first million mo doon sa networking na sinalihan? Na-expose ako sa networking 15 years old. Na-hit ko yung first million ko nung 17 years old ako. So, 2 years doing network marketing. Naging Millionaires Club kagad ako dun. So, ibig sabihin, at the age of 17, milyonaryo ka na? Yes, Millionaires Club ako nun, boss. Nung nag-networking kayo, umayos ang buhay ninyo? Yes. Yumaman kayo? Sobra, nakakapagpayaman. Ilang taon yung trinabaho yun? 17 years din. So, doon ka na tumanda sa networking. Kalahati ng buhay ko, networking. Anong resulta ang naibigay sa'yo ng networking? Dami. First flight ko, first international travel, Hong Kong, first US travel ko, networking. Majority ng naikot ko sa mundo, from Asia, Middle East, hanggang Western, lahat yan MLM. Nakabili kami ng mansion dati. Mansion? Mansion. May cinema sa loob. 2 floors siya, tas high ceiling talaga. Tas ang kotse namin 12. Nanay ko, ako sa kapatid ko, tigta 3 kami. Oh, yumaman ka pala sa networking. Yumaman talaga ng todo. Doon ko naranasan na magandang buhay. Yun nga lang, boss, naubos ako doon, na burnout ako. Bakit ka na burnout? Imagine mo kumikita ako ng mga 150,000 per day doon. Pero hindi ako masaya. Bakit? I always complain every day. Why? Napabayaan ko yung sarili ko. Ano mo yung term na welcome abuse me? Hindi ko pinaglalaban kung ano yung nasa idea ko, hindi ko pinaglalaban kung ano yung nasa heart ko, kung ano yung trip ng lahat, aayon na lang ako doon. Go with the flow. Kumbaga yung self-care na wala eh. Hindi, ang importante lang naman kasi sa buhay yung kumikita ka ng maayos eh. Ano yung mga sinasabi mong self-care, nakalimutan ng sarili? Hindi naman importante sa buhay yan eh. Ang importante, may pera ka, may kinikita ka. Yan ang akala ko, boss, nung una. O anong mali doon? Nung time na nag-goal ako, nahit ko na
na yung mga pangarap ko, sabi ko, bakit ganito? Malungkot pa rin ako. Yumaman ka tapos malungkot ka pa? Yan ang hindi maintindihan ng karamihan. Actually, mas enjoy pa ako nung mahataw pa ako eh. Kaysa nung nahit ko na yung pangarap ko. Nung nahit ko na yung pangarap ko, ang sarap ng bagong feeling na kakalabas na ng sasakyan mo, kakabili mo pala ng bagong bahay. Tapos within 3 to 6 months, mapupunta na siya sa norm. Maghahanap ka na naman ulit ng bagong resulta mo. Ikaw ang na-depress na yumaman. Kasi hindi lahat, boss, tungkol lang sa pagyaman. Bakit? Kapag hindi ka mag-i-spend ng time sa sarili mo, wala eh. Pasabi mo na, normal na sa akin kumakain sa restaurant na maganda. Ipaliwanag mo nga sa akin itong kasabihan na ito na hindi lang sa pera mabubuhay ang tao. Akala natin, pera lang mabubuhay ang tao. Yes. Pero boss, magkaiba kasi ang success sa significance. Ang success kasi is all about you. Ang problema sa akin, hindi ko na-enjoy ng todo yung success ko. Kasi yung binibuild ko yung sarili ko, hindi ko in-own up, hindi ko siya in-enjoy, at hindi ako naging grateful. Palagi ko iniisip, humataw lang ng humataw to impress other people. Bumibila pala ako ng sasakyan para sa ibang tao. Pero hindi ko pala siya gusto. Para maging impressive ka. Para maging impressive. Ang ayoko kasi sa network marketing is pinoportray nila yung lavish lifestyle as if yun yung ibig sabihin ng success. Yeah, sabi nga eh, never be contented on what you have, but always be grateful on the small things. The problem with success, palaging sarili ng sarili mo eh. Buti kung sarili mo na ini-enjoy mo. Questionin natin sarili natin, let's reflect. Ito ba talaga yung gusto ko? O binibili ko to dahil ano yung sasabihin ng tao tungkol sa akin? Ikaw lang yung taong nakausap ko na nabili mo lahat ng mga bagay sa buhay na ito pero naging malungkot ka. Because it is not you. Yes, boss. Before that pala, naranasan kong mawala ng 1.5 years. Hindi ko nakakasama ang family ko. Kasi pumunta akong Africa, nag-build ako ng negosyo doon. So that's network marketing. Doon ako natuto mag-build ng enterprise. Doon ako nasabi na, teka, parang hindi na tama to. Ang dami ko ng success, na-reach ko na yung top, ito na yung kinikita ko. Acknowledgement, recognition, Yeah. lahat yan nakuha Fame. mo na. Yeah. Yun nga lang nasabi ko, ito pa ba yung gusto ko? Paulit-ulit na lang ba na kailangan palagi ako may nahabol na material things and result para may papatunayan ako sa sarili ko? Nung na-depress kasi ako, tinigil ko lahat ng relationship ko sa family ko sa kapera. Nasabi sa akin nung doktor ko, mag-focus ka lang muna sa sarili mo. Kahit asawa mo, wag mo munang pansinin. Ano yung picture na nakikita mo? Bakit hindi mo na nakilala yung sarili mo? Bakit parang lost ka, na-depress ka? Are you diagnosed? Yeah, I'm diagnosed with PTSD saka anxiety disorder. So may panic attack disorder din ako. Sa mga naghahabol ngayon, ano yung kailangan nilang ma-pick up ngayon so that pag narating nila yung tagumpay, hindi nila maramdaman yung pakiramdam na naramdaman mo? Naintindihan ko naman, money is important sa mundong to. The first level kasi ng success, mabibase on material things. Kasi marami sa kanila yan yung hinahabol nila ngayon. Yan talaga Wala silang pera. material things talaga. Kaya ka nga humahataw eh, na magbigay ng masarap na pagkain sa pamilya mo. Correct. Na maranasan mag-travel man lang sa Pilipinas o abroad. Oh, di ba yun ang masarap sa buhay? Yes. Makabili ka ng bahay, makabili ka ng sasakyan, makuha mo lahat ng gusto mo. At pag nangyari yun, masaya ka. Tama. Actually, mas nag-enjoy ako sa pag-hit ng pangarap ko. Nung nandun yung pangarap ko, parang sabi ko, eto na ba yun? Nung time na nag-hit ako ng first sports car ko, nung dinadrive ko na siya, excited ako ng mga first 2 weeks. Pero nung time na after 6 months, parang sabi ko, eto na ba yun? Kumbaga, ito yung pinangarap ko ng matagal na matagal. Ito yung tinrabaho ko ng 8 years. Tapos 6 months, sawa na ako. Yung pala, hindi ko siya binili para sa akin. Binili ko siya para sa ibang tao. Ikaw yung yumaman na nung yumaman ka, nung nakuha mong lahat, nagkaroon ka ng depression. So this is my question. What is your realization? Naubos yung light ko. Para tayong kandila. Ang mahirap sa kandila, pag hindi natin inalagaan yung light natin, natutunaw pala yan hanggang sa maubos ka, hanggang sa mawala na yung light mo. Mas pinaprioritize ko pa yung problema ng ibang tao kaysa problema ko. Mas pinaprioritize ko pa pala yung sasabihin ng ibang tao sa resulta ko kumpara sa gusto ko talaga mangyari. Because that is your business. Yes. Yun ang nature ng negosyo mo eh. To inspire, to motivate. But boss, I believe that you can control it. How? Natutunan ko kamakailan lang sa IAM Plus, yung tinatawag na self-care. Dati boss, I can never say no. Kahit alam kong hirap na ako, kahit alam kong dapat i-spend ko na sa time ko sa sarili ko and family ko, mag-say yes pa ako kasi I want to please others every day. So that's the problem. So hindi mo kailangan ng validation, approval, acceptance ng ibang tao para maging masaya ka. No. Dati ang basihan para masabi kong nanirason ako, kailangan kong may Mini Cooper pala ako. May bahay ako Kailangan pala may bahay pala ako. Kailangan Yes. pala itong income ko. Palaging Yes. may figures, saka resulta nakadikit sa akin. Marami nagsasabi sa akin na bumili ka ng sasakyan, ang kotse ko Wigo. Kaya ko nang bumili noon, ang gusto kong bilhin Raptor talaga eh. Pero tiniis ko yung sarili ko. Kailangan kong mapatunayan sa sarili ko na kahit Wigo lang yung sakay-sakay ko, rerespetuhin nila ako hindi dahil sa kotse ko, dahil sa galing ko at kung sino talaga ako. Tinanggap ka ba ng tao ng pareho? Yes.
So, hindi totoo that people will judge you the way they see you. Yes. People will judge you based on your result. Yes. Based on what you can actually contribute to them. Yeah. Ikaw yung mayaman na nagbuhay simple, na mas naging masaya ka dun sa pagiging buhay simple. Ang resulta na hinahanap ko na is my people. Ilan na sa mga empleyado ko nakakapagtayo ng negosyo ng kanya-kanya? Ilan na sa empleyado ko nag-start lang ng 15,000 per month ang sahod, ngayon nagkakalahating milyon na kada buwan? Empleyado mo, pinayaman mo. Yes. Diyan nabuo ang Jesse's Digital Trading. Hindi ba ang empleyado hindi dapat turuan magnegosyo kasi magiging kompetensya mo yan? Baliktad sa amin, boss. The more na mas nagiging utak negosyante kasi ang isang empleyado, mas lalong aalagaan ng negosyo mo. May tinatawag kami sa core values namin na CEO mindset. They need to be self-managed. They need to create initiative. They need to create their own ideas na hindi na palagi sumusunod sa utos na nakakataas. Magko 4 years pa lang kami. Pero nagta-target na kami ng 9 digits sales every month. Ang naging susi, payamanin mo yung empleyado mo. Kasi sila mag-aalaga ng negosyo. So ngayon, masaya ka na. Masayang masaya. Bumabawi nga ako ngayon eh. Hindi naman nagbago yung resulta mo eh. Ang nagbago lang is kung paano mo tignan yung sarili mo at yung tagumpay. Yes. Kasi yun yung hirap sa maraming tao eh. Masyado yung ginagawang komplikado ang tagumpay. Ang buong akala ninyo, kapag ka nagkaroon ka ng sports car, nagkaroon ka ng magandang bahay, nakapagta-travel ka sa buong mundo, na ipopost mo ito sa social media, magiging masaya ka eh. Pero kahahabol mo, maging maganda ang tingin ng ibang tao sa'yo, lalong-lalo kang lumalayo dun sa totoong pagkatao mo sa sarili. Kaya never ever compare yourself to other people. Lalo na sa social media. May mga reels tayo nakikita natin na naiinggit tayo, gusto nating gayahin yung buhay nila. Pero that 30-second reel, hindi naman natin nakikita yung whole lifetime na hours, weeks at taon na pinaghirapan nila. And then we compare ourselves to them. Nabanggit mo sa akin, nagkaroon ka ng napakatinding depression nung yumamang ka. Yes, nung narating mo yung peak. Yes, boss. Ano yung acquisition mo at that time? Meron kang bahay, nabanggit mo. Yeah. Anong klaseng sasakyan meron ka? Nakamustang ako nun, boss. Mustang, what else? Naka-Explorer din kami nun. May Mercedes din kami nun. Okay. Nakatira kami sa Alabang. Ngayon, pinili mo magwigo. Yeah. Sinurrender ko lahat ng assets ko sa family ko. Hindi ba na-bankrupt ka at nalugi ka? Nalugi ako nun. Dumating sa time, nung pandemic, na 2,000 pesos na lang yung pera ko sa bangko. Bakit? Lahat ng savings ko ubos eh. And I don't want any support doon sa mga nagtitrigger sa akin. And one of them are my family. Kaya ka tinamaan ng depression, ang nangyari kasi sa'yo, na mismanage mo ang financials mo. Yeah. Part ng naging depression mo, hininto mo yung pag-networking mo. Ininto ko lahat, boss. Hininto mo lahat ng income, wala kang kinikita, naging stationary ka sa bahay, naubos yung pera mo. Yeah. Nag-spend lang ako ng time sa sarili ko. Ayoko talaga ng tao, ayoko ng pera. Anong ginagawa mo no? Nasaan ka? Nasa kwarto lang. 3 months. Pati yung anak ko, hindi ako mapasok sa kwarto. Kasi nga, suicidal na ako noon. For me, ang mundo ay black and white na lang. 2014 pa lang, boss, nararamdaman ko na. May anxiety na ako noon. Pero pinilit ko pa rin ng pinilit humataw na hindi ko pinapakinggan na yung katawan ko na I need to rest, physically and mentally. Nalaman ko na lang siya 2019, 5 years after. Gaano ka kasipag? Ay, matindi. Pag nakalagnat ako, yun lang ang pahinga ko. Kahit ang gala ko, trabaho. So kung sipag at sipag lang, lahat ng kasipagan na sa akin. Nakakapanood ako sa mga video that work your ass off 12 hours or more per day. Work your ass off with the mindset that this is your last day on earth. Ganun daw para makuha mo yung tagumpay. Sabi nga eh, okay nang walang tulog kaysa walang gising. Exactly. Paano mo makukuha yung tagumpay kung hindi pala siya ganun? Balanced life, boss. Swerte na tayo right now kasi may digital age na eh. Before, we don't have any choice. If you want to be rich, kailangan mo magnegosyo. Ay, gaano kahirap magnegosyo before? Kailangan mo mag-OFW. Ang pinakatinitignan ng tao is OFW. Pero right now, pwede tayo mag-create ng relationship sa pamilya natin kahit malayo. Dati magkano ang load? Kaya na natin mas mag-spend time sa sarili natin. Kasi nga, information is everywhere. Ang dami nating mga hindi alam dati na kailangan muna nating gugulan ng maraming mga panahon at oras para lang matutunan natin. Ngayon, ang bilis na eh. So, we need to maximize. Ako na-maximize ko talaga yung technology. And, asarap pag-negosyo lang sa e-com na hindi mo kailangan umalis-alis. Nag-start lang kami sa bahay, computer lang. So, nakapag-spend ako ng time sa family ko. So after your depression, nag-start ka ulit magnegosyo pero ayaw mo na ng networking. Yes. Paano ka nagsimula? Anong taon? 2020. Pandemic! Pandemic to. Sabi ko, paano kaya ako magsisimula? Nagpe-pray na ako kay Lord dun. Sabi ko, Lord, ano kaya pwede ko ibenta? So may nakita akong isang sako dun sa gilid ng bahay namin. Yung pala, yun yung binibenta ng asawa ko. Ano yung product? Panghilod siya ng sponge from Korea. So nag-ads kami. Siya yung nag-ads. Tapos within the day, kasi pandemic niyan, 30,000 kaagad yung benta namin, isang araw. Ano mga tinitinda mo? Sponge lang na pampahilod. Doon ako nag-start. Naka-recover ka sa panghilod? Yes. Within 3 months time, doon ako nakaranas ng 1 million income ulit. Gaano karaming panghilod yung nabenta nyo? 4,000 yata. Doon ako nakabangon. Ang bilis mong nakabangon kasi meron ka ng certain skill set. Yeah. So, gaano ka-importante ang selling skill sa tagumpay? Actually, selling nga is not a business skill. It is a life skill. Kahit nga
yan nag-a-apply, nagbebenta yan. Wala kang ilalagay sa curriculum vitae mo o biodata mo na mga pangit na karakter mo. Lahat yan magaganda. Sales yun. You need to sell yourself para sa mga employer mo. Para makabangon at makaahon ka, kailangan magaling ka magbenta. Yes. Ayoko magbenta eh. Introvert ako, introvert. Paano yun? Sa e-com, yun yung kagandahan. Oh. You don't need to be an extrovert for you to sell. You just need to know ano ba yung mga fundamentals, foundation, and mga techniques sa e-commerce. Yes. Kasi yung store mo, hindi na siya physical. Digital na siya. You started 2020 as an online seller. Yeah. And then, nagdire-diretso na. Yes. Sinasabi ko nga na ang Genesis ay 3 years pa lang. Pero sa totoo niyan, whatever you're seeing right now sa kumpanya, 20 years na siya. Kasi nung time na na-open yung mind ko sa pag-business, yung first mentor ko, nanay ko, in-open yung mind ko dyan, feeling ko naka-ready na siya for this. Kaya wala na masyadong box. Ngayon, na-reach ko ang success, na-reach ko yung billion na sales sa networking dati, monthly billion ang benta namin. Sabi ko, kaya kong ulitin to. Pero ayokong ulitin yung depression ko dati. Nabuhay ka para lang to impress other people. Yeah, kaya ini-integrate ko na ang self-care and of course yung pagbe-business. Balancing buhay ko ngayon. Naranasan mong maging mahirap, boss, and naranasan mong maging mayaman. Sino ang mas masaya? Mas masaya yung, syempre, mayaman. With a simple mindset. Minsan naliligaw na tayo dahil sa taas ang pangarap natin. Kung hindi mo kayang magbalanse ngayon pa lang na wala kang pera, hindi mo nakakayanin pag may pera ka na. If you keep on chasing material wealth, it is greediness. Yes. But if you're chasing success, na gusto mo maging balanse sa iba't aspeto ng buhay, doon ka magiging masaya. Yes. Kasi yung iba, ang hinahabol lang ninyo, tagumpay sa pera. Ang nangyayari kadalasan, kapag ka hinahabol mo yung tagumpay sa pera, nagiging parang wrecking ball ka. Nasisira relationship mo doon sa divine creator mo. Kasi nag-iiba yung values mo eh. Magkakaroon ka ng mga taong makakasalamuha na hindi naman balanse o akma ang values sa'yo. Ang buong akala mo, para yumaman, kailangan makipag-inuman. Para yumaman, kailangan magsugal. Maliligaw ka eh. So mawawala yung connection mo with your divine creator or yung spirituality, nawawala. Nasisira relationship sa asawa, sa magulang, sa mga anak. Kasi bakit? Nawawalan ka ng oras sa kanila eh. And time is always equivalent to relationship na po pwede mong i-build. So nawawala yun. Mental, wala nang growth. Bakit? Pera. Nawawala ang values. Physical health, of course. Kailangan mo magpuyat, magpakapagod, magpakahirap para makuha yung pera na yan. In the first place, gaano ba karaming pera ang gusto mong makuha sa buhay mo? At yung pera ba na yan, totoong ba makakapagpasaya sa iyo yan? Kung ang sagot mo, makakapagpasaya, makakapagpagaang ng buhay, i-design mo ang buhay mo base doon sa perang gusto mong magkaroon. At yun yung tama. Yes, boss. Wala namang problemang gumastos. Pero you need to make sure na if ever gagastos ka, yan talagang gustong-gusto mo. Hindi mo siya ginagawa para sa ibang tao, ginagawa mo siya para sa sarili mo. Ngayon, Boss Nani, meron lang akong gustong linawin. Kasi maraming mga tao ngayon na nanonood ng video na ito na nag-undergo rin sila sa a certain level of anxiety and depression. Paano mo ito hinandle ng maayos at ngayon, masasabi mo sa akin na gumaling ka na? Boss, one word, forgiveness. First na pinatawad ko sarili ko. For me kaya ako na-depress kasi ang dami kong dalahin. Marami nakasakit sa akin na inalaw ko. Hindi na para balikan sila at mag-take ng revenge. Yun ang wag na wag. And yun ang nasa isip ko before. Akala natin ang forgiveness is chat mo, tatawagan mo, pinapatawad na kita kasi ginawan mo ko nakasalanan na ganun. Okay, that's one way. Pero kung ginawa ko lang, boss, nun, kinausap ko na yung sarili ko, sabi ko, hindi mo kasalanan to. Kailangan mo patawarin yung mga tao na nakagawa sa'yo ng mali. Alam mo, ginawa ko yun, boss, inisa-isa ko talaga lahat. From my family, na una, akala ko hindi nila ako naintindihan. Kaya ako lumayo sa kanila. Sila pala yung number one na nagmamahal sa akin. Hindi ko lang inaalam. Yung mga networker na mga kasama ko dati, na akala ko sila yung number one basher ko. Sila pala yung number one na naghihintay sa akin makabalik. Tayo rin pala yung nag-create ng own prison natin. So, nung pinatawad ko yung sarili ko, pinatawad ko yung mga nakagawa sa akin ng mali, boss, yun na, doon na ako nag-momentum. Your reality is based on your interpretation in life. Yes. So, kailangan mo talaga mag-forgive. You create your own reality. Yes. Pag alam mo lahat galit sa'yo, yan ang mararamdaman mo. O ako nakipag-communicate ako ng maayos. Sabi ko, this is not working. Ito yung nag-work. So ito dapat yung relationship natin. So nag-set na ako ng boundaries and natuto na ako mag-say no. And the time na sabi ko, nag-forgive ako, love pala nila ako from suicidal, naging grateful ako at that time. Nagkaroon ng kulay ang mundo. Doon ako nakapag-isip ulit ng mga ideas. So, Boss Nani, bago tayo matapos dito sa interview natin, dami ko natutunan. Thank you so much for boss. giving that impactful life story. Ano naman ang pwede nating i-offer sa mga viewers natin? Ang Genesis is all about significance. So significance means contributing na to other people. Sabi nga nila, if you want to be successful ng masaya, yung passion mo, gawin mong money creator mo. So what is my passion? To help other enterprises na alam kong hirap eh. Hirap umusbong, naranasan ko maging angat, naranasan kong piliin yung simpleng buhay muna, naranasan ko ulit na umangat ulit. So hindi siya tsamba. So that is why we've created a business model na we're helping yung mga
traditional businessman na walang kaalam-alam sa mga e-commerce or digital platform or online selling na makapag-create ng department nila for enterprise. At tawag namin doon business development na part ng business unit ng Genesis. Ang hinahanap mo, yung mga may negosyo ngayon na gusto ninyong gawing online at palakasin ang benta nito sa online. Sa amin na bahala ang warehouse, kami na bahala sa mga bubble wrap, kami na bahala sa packer, kami na rin magko-compute ng income nyo, kami na rin yung finance, tas may automation na rin tayo na nakikita lang sa dashboard lahat ng benta. Logistics, kami na rin bahala, malaking discount ang shipping fee, pati pag-a-ads, tuturuan namin kayo paano mag-ads. So wala silang gagawin na lang. Sila na lang yung mag-caretaker ng business nila. Kasi majority ng back-end, sila magde-develop ng products nila. Kayo yung mag-aayos ng sales and marketing kasi tuturuan namin kayo. Pero majority ng back-end na sakit ng ulo ng mga negosyante, kami na bahala. You do the dirty job. Yeah. Saan nila kayo pwedeng kontakin kung gusto nilang maging part ng Genesis? Pwede kaming i-add or i-message sa Genesis Digital Trading page. Pwede rin kayo pumunta sa ecomuniversity.ph. Pwede kayo mag-avail doon ng mga seminars plus partnership. Nandun na rin lahat ng mga packages namin. Ayan, so sa lahat ng mga business owners, kung gusto ninyong sumabog ang produkto nyo sa online, kontakin nyo po ang Genesis Digital Trading Incorporated dahil sila po ang tutulong sa inyo upang sumikat at mag-trending ang mga negosyo ninyo. I-follow nyo na rin ang aking boss. Follow me on Facebook, Instagram, and TikTok, Nani Razon, even YouTube. Marami kayong matututunan dun sa page ko. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.